Yan pa kayang mga tauhan niya lang. Trillanes, malaki ang maitutulong sa gabinete ni BBM. Formal na pong nag-apply si Trillanes na maging cabinet member ni BBM. Eh dapat naman talaga kaysa biruin mo 'no, siya lang po yung tanging tao na walang papel. Hindi po siya congressman, hindi senador, hindi rin po secretary, o hindi po tauhan ng kahit na anong ahensya ng pamahalaan, hindi USEC, wala po. Pero araw-araw 'pag nagsalita kino-cover ng media. Ayan yung sinasabi natin na halatang-halata yung media, eh. Siya lang po ang tanging walang posisyon na 'pag nagsalita kino-cover ng media. Bakit? Wala naman, nahalata lang namin. Yung sinasabi ng mga 18 ex-soldiers na may maleta yung mga media, eh, anong tawag mo diyan? Kung walang katungkulan, araw-araw mong pinipicture. Tanong ko lang, meron bang tao sa Pilipinas na araw-araw ninyong binabalita? Tuwing magsasalita, araw-araw niyong binabalita? Wala. Tanging si Trillanes lang. Kaya okay kami diyan at ang reaksyon po ni, Jay Sonsa, eto po, balita ko nais ni Trillanes maging cabinet member. Malaki ang maitutulong niya upang tuluyang bumagsak ang Marcos administration. Hindi na lang si Auntie Claire, hindi na lang si Auntie Claire ngayon. Actually, eto po sa ano, sa balita kay Donald Trump, yung nagtampo na si Donald Trump, hindi naman tayo yung pinariringgan nito. Wala naman talaga tayong kalatoy-latoy. Eto, tignan niyo, "Go get your own oil. Trump may matinding mensahe sa mga kaalyado." Naglabas ng kontrobersyal na pahayag si US President Donald Trump kaugnay sa krisis sa Strait of Hormuz, kung saan hinimok niya ang mga bansang apektado ng kakulangan sa supply ng langis na bumili na lamang sa Amerikano o sila mismo ang kumuha nito. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan, lalo na sa pagitan ng Iran at United States at Israel. Nanatiling sarado na sabing oil choke point na dinaraanan ng malaking bahagi ng global oil supply. Di na nagpaligoy-ligoy si Trump. Pinatusadan ang mga bansang tumangging tumulong sa US. Sabi po ni Donald Trump, "You'll have to start learning how to fight for yourself. The USA won't be there to help you anymore. Just like you were not there for us. Iran has been essentially decimated. The hard part is done. Go get your own oil." Yan ang pahayag ni Donald Trump. Tapos na po ang pagsagip sa inyo ng Amerika. Lolokohan pa ba tayo, Donald Trump? Eh, binibentahan mo naman sila. Binibentahan mo naman sila ng armas eh. Ginagawa niyo namang hanap buhay ang ano eh. Ay, kaya gadon mag-ngaw-ngaw ka na. Pwede rin namang tayuan niya ng sariling ano, sarili na namang departamento. Kung kailan nagmi-meeting at saka kumakain. Kung kailan kumakain at saka nagmi-meeting. Napadpad kung saan di dapat pag-usapan na pagkasunduan na mag-meeting na naman. Parang may galit si Tito Gregorio. Sino ba yung mga nagmi-meeting na yan na kinagagalitan mo? Mga bayad kasi. Yan sabi ni Amara Timberline. Thank you very much, madam, sa padoble. Nangangagat pa naman yan si Trillanes pag hindi na pagbigyan. Yun po yun. Kaya ingat ka, BBM.
Nag-a-apply si Trillanes, naku, mahirap hindian 'yan. May sanggang dikit na si Auntie Claire, ayos 'yan para mas mabilis ang bulusok ng admin. Bulusok pabagsak. Trillanes babayaran ng puwesto ni BBM sa panirang Duterte. Like agad. Alam nyo, sa panahon ngayon na para tayong pulubi sa fuel, alisin na natin ang pride natin. Kung sino kumukontra, sila maghanap. Sila paghanapin nyo ng langis at magresolba sa problema. Oh, may sumagot na ba na taga China, taga Thailand, Hong Kong at Macau? Kung tumaas ba ang presyo ng langis dyan katulad ng pagtaas ng presyo ng langis dito? Bangag na talaga kung si Trillanes pa ipalit ICE Pilipinas. Boss Buds, mas gusto ng Pinas na walang makuha kesa makipartner sa China at makakuha ng 50%. Kasi sa totoo lang po, hindi po papayag ang China. Hindi po papayag ang China na maghukay dyan sa disputed natin with China. Undisputed po, yung atin po, meron din po tayo dito, atin lang. Kaya lang, ewan ko. Pa-shoutout lang muna ako, Boss Buds, kay Susan tayo. Yeah. Uxie, Askix. Yung Russia ba, boss, parang babae naghanap ng tempo para may pagbuntungan ng galit. Hindi naman. Kasi syempre ilag din po yung Russia na makabangga niya yung US. Ah, kasi tatlo sila ng China na pinakamaraming nuclear warheads eh. O binantaan pala ng China Israel, wag na wag kayong gagamit ng nuclear weapon kahit sa Iran. Dahil mabubura na daw kayo bilang bansa. Yan po ang banta ng China. Boss, pakilinawan nga utang ng Pilipinas umakyat na sa 18.6 trillion. So ano epekto nito at dati naman 20 years ago nire-report ng utang ng Pinas. Ang epekto po niyan, malaki pong bahagi ng ating budget ay napupunta lang po sa pagbabayad ng utang. Hindi naman po natin pwedeng ano yan. Kaya po, eto kasi justified po yung pangungutang ng isang bansa kung ito po ay pinaniniwalaan na magpapaunlad sa kanya. Ano po ba yung mga dapat? Parang puhunan yan sa negosyo eh. Yung mga negosyante, nangungutang po yan para po umunlad pa yung kanya negosyo kasi dagdag na kapital eh, di ba? Yan po. Halimbawa po, yung San Miguel Corporation, mayaman na yan. Pero nakakuha siya halimbawa ng kontrata. Siya yung magpapatayo ng airport sa Bulacan. Yung pera niya po, na puhunan niya sa mga San Miguel Beer, sa mga Magnolia, at iba't iba pang produkto ng San Miguel, hindi niya kukunin dun para ipantayo niya ng airport. Uutang siya. Pero yung utang niya naman na yan, sigurado namang kikita kasi airport yung tinatayo niya eh. Kayang-kaya niyang bayaran yan, yung mga inutang niya, babayaran niya ng with tubo. Kumita yung inutangan niya, kikita rin siya kasi sa kapital. Biruin mo, dahil San Miguel Corporation ka, iutang mo lang yung pampatayo mo ng wala kang puhunan, inuutang mo lang. Ganun po yun. Kumbaga naman sa bansa, pag umuutang ka dahil sa infrastructure, okay yan. Kasi ang lahat ng infrastructure, hindi, baliktad. Walang bansang mayayaman na hindi nag-invest sa infrastructure. Yan po. Kalaunan, ikayayaman mo rin yung infrastructure. Si BBM, nangungutang, wala namang pinapatayong malalaking infrastructure. Kaya yan po yung problema natin.
nangungutang ng mga pampaayuda. Ang ayuda po wala pong balik 'yan. Binigay mo na 'yan sa tao, eh. Pansamantala mong kaya yun po yung priority. Wala ka naman nakikitang malalaking infrastructure. Yung infrastructure po kasi yan po yung sukatan ng mga foreign investors para pumasok sa Pilipinas. Kaya sa tourism, mga infrastructure for tourism para pumasok yung mga turista. Ayaw niyo sa China pero dati sa Channel 9 umaga puro Chinese palabas. Dun kung fu pinanonood niyo meron pa ng Walk with correct. Boss Buds, i-appoint ni BBM si Trillanes siyempre madaming alam na sundalong kanin sa kabulukan ni BBM admin. Takot din si BBM baka biglang magtatatahol si Trilliling. Laban lang. Comment na po kayo. Sayang naman 'to. Comment, magtanong. Pagkakataon niyo ng mabasa ang inyong comment o ang inyong mga katanungan para makasagot naman ang inyong lingkod. Ang inyong Kadeli. Wala na ba? Kapal mukha niya, BBM resign. Tatay Badong, breaking news. Dahil nagtatanong ka kung nag-meeting na ba yung crisis committee, nag-meeting na sila ngayong araw. Mabuti naman. Ngayon, ang itatanong natin, ano naman ang napag-meetingan? 750 viewers, 420 likes. Apat pa kape, likes kayo kay Tatay Badong. Masasabi ba natin na si Toby Chanko tokis pa mayat maya siyang ini-interview? Opo, tokis lang po yan. Kasi ini-itsipwera niya si BBM eh. Di ba? Pinagbibintangan niya ang lahat, pwera si BBM. Imposible naman yun. Hindi ako naniniwala. Ano na po balita ni Pinky at Tutasin? Boss Buds, tahimik pa rin sila. Apat po ang tahimik ngayon na dating madadaldal. Yung Tulfo Brothers at saka tong si Tuta Soto at si Ping Lacson. Boss Buds, may chismis si Lorraine Badoy patungkol kay Auntie Claire. Sabi mo nga, chismis. Hindi po tayo ang problema ko po kasi nabasa ko rin po 'yan. Ang problema ko diyan sa tsismis na 'yan, hindi naman kilala yung lalaki. Kaya interesado halimbawa po kung parehong kakilala natin, halimbawa Edo Manzano at saka si Auntie Claire, 'yan puwede. Pero yung napaka-unknown naman nung tao, para lang siraan si Auntie Claire, puwede naman natin siyang siraan sa hindi tsismis. 'Yun yung point ko, eh. Puwede natin siyang masira sa kanyang mga sinasabi, kung ang purpose lang natin ay yung paninira. Kaya hindi ako interesado. Walang value ba, walang, kumbaga kaya mo papatulan 'yan shock value, 'di ba? Walang shock value, eh. Papaliwanag mo pa kasi kung sino yung tao na yun. Ano na po balita? Ano ba yung sinasabi mong pasabog, Crazy? 'Yan, interesado ako diyan kay General Macanas ba 'yan? Ano sinabi? Ano po balita ni Pinky at Tutasin? Sir Bas, ano pala IQ level mo? Mahirap din gawa mo sa live. Excellent ka talaga. Hindi po ako nagsukat kahit kailan ng IQ eh. Baka matuklasan kong henyo pala ako. Maningil pa ako kung wala, hindi po ako nausuhan. Tayong yung mga mahirap kasi hindi naman uso sa atin 'yan. Hindi ko nga alam kung paano sinusukat 'yan. Alam ko IQ test eh. Pero
gaano ka-reliable. Pero naniniwala ako sa IQ. Ang hindi ako naniniwala sa EQ, 'di ba? Hindi bale ng mababa IQ ko, mataas naman EQ ko. O yan nga, inimbento yang EQ para pangmasahe ng inyong mga ego. Lalo na po ego ng mga mayayaman. Puta, mahina nga IQ mo, may nalalaman ka pang EQ, EQ. Dahil walang Duterte ang masyadong question ni Auntie Claire, ang mga sagot niya sa media press con ay pag-aaralan po 'yan. Hindi ba sila natuto? Puro na lang aral. Alam ko na 'pag hindi Duterte, kasalukuyan pong pinag-aaralan niya. Mino-monitor na po. Boss Bas, may cabinet meeting daw sa BBM ngayon tapos biglang sabi niya, April Fool's Day. Parang tanga lang si Tob. Tama po yun, tokis lang din yun. 'Di nga mabanggit yung R. R. Ah, sabi nga ni Tatay Badong, yung mga tsismis na yan, ibalato na lang sa mga badingdong na DDS vloggers. Marami na po yan, eh. Yung kaya po nilang i-stretch yan, eh. 'Di ba? Kaya po nila Maharlika yan, nila Joey, mga ganyan. Ako kasi ang hirap kung paano ko mai-stretch yan. Lalako kang panla. Bakit kaya pinatulan? Malaki ang